sa buhay na ito. Matagal na rin ako sa politika. So dyan pa lang ako ng nanay ko. Nag-commissioner na ako sa Comelec. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno at Congress na puro magnanakaw. Mga kababayan, tayo ba ay nasa demokrasya? Tayo ba ay sa malayang bayan? Namili ba tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama. Kaya tayo nandito ngayon, naninindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa demokratik na gobyerno ay mapapakunlad ang ating bayan, mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, ibibigyan ng hustisya pati ang mga mahihirap at walang magugutom, walang mawawalan ng bahay, at walang mawawalan ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga pangyayari ay nakakawalang pag-asa. Hindi lamang sa pagmamahal ng Panginoon natin ay magsusurrender na sana ako. Walang pag-asa. Imbes na mag-surrender tayo, kailangan sumigaw tayo na ang karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad, na walang mga magnanakaw, ay karapatan nating mga Pilipino na magkakapatid, anuman ang ating relisyon. Ang kinabukasan ng ating mga anak ang mahalaga sa atin. Tingnan nyo ang ibang bansa. Tingnan nyo ibang bansa na 5 years ago lang ay nangunguna tayo sa kanila. Ngayon, nasa kulelat na tayo. Nasa ilalim na tayo. Turismo, kulelat. Edukasyon, kulelat. Employment, kulelat. Gross domestic product, deficit. Foreign direct investment, wala ng kapital na pumapasok. Kahit ano pa ang mga advertisement nila sa ibang bansa, wala nang gustong mag-negosyo na ibang bansa dito sa bayan nating minamahal. Dahil lamang sa isang tinaga, korupsyon. Dahil sa korupsyon, ang Pilipino na dating tinitingala sa ASEAN na tayo'y magigiting na mga tao, tayo mga Pilipino hindi nagpapalupig sa mga banyaga, ay ngayon nagpapalupig ba tayo sa mga kawatan? Hindi tayo magpapalupig sa mga
Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganon, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Eh ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O eh, para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan ay umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panotaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Papayag ba kayong mainsulto?